The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His goodness and His sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Sa buhay kong ito, maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahangahangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Good morning mga kapatid, good morning Jesus. Narito na naman tayo sa isa na namang napakagandang umaga, napakabiyayang umaga upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Good morning brothers and sisters, kayong mga ngayon nandirito na ngayon para po sama-sama tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Glory to God, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus for this wonderful day na inyong ibinigay na naman muli po sa aming lahat. Yes. Mga kapatid, manalangin tayo para ang pagpapala ng Diyos ay mapasa atin sa umagang ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, muli ang iyong kapangyarihan ang siyang magdudulot sa amin upang magkaroon ng empowerment at revelation sa paghahangad naming mailathala ng mabuti at malakas ang iyong mabuting balita, ang salita ng Diyos. We invite the Holy Spirit to come down and participate with us, be our partner, upang ang lahat ng aming gagawin ay nauuko lamang sa gawa ng Espiritu at hindi sa aming sariling desisyon o opinion.
Mangusap ka sa amin, Banal na Espiritu. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Another day to study your holy word. So, ating po pinag-aaralan yung living in the kingdom of God. It's a new lifestyle. It's a new way of living. Nandito ngayon tayo sa ikalimang bahagi. No? Salamat sa Panginoon. Glory to God. So, tatalakayin natin dito, dalawa yung Bible verse natin. 2 Corinthians 5:20 at saka Matthew 5:13 to 16. Okay. Basahin muna natin yung 2 Corinthians 5:20 sa NIV. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Sa Tagalog po, mga kapatid, Kaya Pangalawang Korinto 5:20. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagsundo kayo sa Diyos. Amen. Sa pangalawang Bible verse, Matthew 5:13 to 16. You are like salt for the whole human race. But if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again. It has become worthless, so it is thrown out and people trample on it. You are light for the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Sa Tagalog. Sa Tagalog, mga kapatid, kayo ang asin ng sanlibut ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Itong dalawang Bible verse na ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sa mga nakaraang pag-aaral natin ay reviewin natin sasabihin ko muli, tinalakay na natin yung how do believers believe in the kingdom of God. See, yung part 1, living our lives focusing on God's authority. Yung ikalawa, living in the kingdom of God is living in relationship with God. At number 3, living in the kingdom of God is living in freedom. Yun yung part 1. Yung part 2, living in the kingdom of God is living in the Spirit. Living in the kingdom of God is walking in the Spirit. Ika-6, living in the kingdom of God is living by faith. Yung part 3 natin, living in the kingdom of God is a life of transformation. You are a new person. Number 8, living in the kingdom of God is living with a kingdom mindset. At yung ika-9, living in the kingdom of God is living a life of community. Yung part 4, ibinigay natin, tinalakay natin yung number 10, which is living in the kingdom of God is participating in the work of God or the work of the kingdom of God. At dito ay tinalakay natin yung kahalagahan ng participating, and one very important reason why we need to participate in the work of God is because believers are the children of God. So doon tayo natapos doon sa ating part 4. Nandito ngayon tayo sa part 5. See, ang ikalawang mahalagang dahilan is we are the ambassadors of Christ. Yan ngayon yung aaralan natin. At yung isa pa is because we are the salt and light of the world. Kaya dalawa yung binasa nating Bible verse kanina sa umpisa natin. So itutuloy natin
yung ating pag-aaral dito sa number 10. See, nakita na natin. So, mahalaga na ang mananampalataya ay makiisa or participate sa gawain ng ating Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, pag-aralan natin, if God is our Father and we are the children of God, then the interest of the Father must be also our own interest. Na kung ano ang plano, goal ng ating Diyos Ama, tayo ay nakikiisa. At ang plano ng ating Panginoon ay makabalik ang lahat ng tao sa Kanya. Because Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at malayo sa kaharian ng ating Panginoon. Malayo sila sa presensya ng ating Diyos. At ang katapat pa noon sa Romans 6:23 ay kamatayan. So hindi yan gusto ng Diyos. Ang kanyang nais, makabalik ang lahat ng mga tao sa Kanya. Kaya ang gusto ng Diyos at natutuwa ang Diyos kapag ang isang tao na nung balik na sa ating Panginoon, humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, God translates that person from sinful living to godly living. Ang ginagawa ng Diyos is we are being translated from a life of darkness to a life of light. From sinful living, nilalangayin tayo ngayon sa kingdom living. So mahalagang yan po ay maunawaan natin, malaman natin kung ano ang purpose at kung ano ang kahalagan ng ating pag-aaral. At sunod-sunod dito, pinag-aaralan natin at binibigyan natin ng pagpapaliwanag ang bawat isa para po maging maliwanag at masundan natin. Mahalaga kasi yung pag-aaral, pero mahalaga pa rin yung ipamuhay natin, yung ating napag-aaralan. Kasi yan ang challenge eh. It's not just knowing, but doing what we have learned. So sa ating Panginoon, na ngayon nandirito, we have to remember and we have to realize, that each and every one of us have a specific purpose. Tayo po ay hindi nandirito by chance or by accident. Ikaw kapatid, na ngayon, nabuksan mo yung cellphone mo, nabuksan mo yung laptop mo, at napunta ka dito. Kung bakit, ano ba itong napapanood? Kung ito, hindi yan aksidente kapatid. Talagang inilagay ka ng Diyos dyan. Mahal ka ng Diyos at gusto niya, maunawaan mo, malaman mo ang tungkol sa kanyang plano ng kaligtasan, malaman mo ang tungkol sa kanyang plano ng pagpapala, maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kapatid, you are blessed. Just stay tuned. At pakinggan mo rin, malaman mo rin ng ating GMJ ay mula Lunes hanggang Linggo. Ito isang malaking pagpapala po. At yun sa mga patuloy pa nating mga kapatiran na lagi sumusubaybay, you are truly great and blessed by God, mga kapatid, sapagkat napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos at mahalaga din that we have to expand the kingdom of God para maraming mga tao pa ang makabalik sa ating Panginoon. Kaya dito tayo ngayon sa pangalawa, we need to participate in the work of the kingdom of God because believers are ambassadors of Christ. So remember that during the sanctification, a believer is now under the authority of the kingdom of God. And living in the kingdom of God, a believer must participate. Tandaan po natin. And to participate, be an ambassador of Christ. Kaya yung 2 Corinthians 5:20, sabi, ulitin mo. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Ikaw bilang mananampalataya, mga kapatid, tinawag tayo na maging ambassador for Christ. Kumakatawan sa Kanya at sa Kanyang mensahe ng pakikipagsundo sa mundo. At himukin natin ang marami pang ibang tao makipagsundo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinulat ni San Pablo itong 2 Corinthians 5:20. Sa pangkalahatan, generally speaking, diba? Ang isang ambasador ay isang ginagalang na opisyal na kumikilos bilang isang kinatawan ng isang bansa. Of course, ipinadala sa ibang lupain, ang tungkulin niya ay ipakita ang opisyal na posisyon ng isang soberanong katawan na nagbibigay sa kanya ng otoridad. Ibig sabihin,
tayo, may mga ambassadors tayo sa iba-ibang bansa, ang layunin niya ay i-representa ang ating soberanyang Pilipinas sa kanilang Sa iba't ibang bansa. Sa lugar na kanyang kinatatayuan o So kung saan ang assignment niya? Kung ano ang assignment niya. Katulad din na hinahintulad ni San Pablo ang sarili niyang pagtawa na isa siyang embahador. Inihimok niya ang mga Kristiyano inaituring ang kanilang mga sarili na ambassador ni Kristo, mga kapatid. Kaya ang Ebanghelyo ay naghihikayat na ipagkasundo tayo sa Diyos. Sa pangangaral ni Pablo, sinabi niya, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbinyag, kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 1:17, mga kapatid. Ang ating pong pakikipagsundo sa Diyos ay posible lamang dahil si Kristo ay pumunta sa krus at tumanggap ng kaparusahan para sa ating kasalanan. Kaya nang isinigaw ng ating tagapagligtas na si Jesus, naganap na. It is finished. Naalis na ang hadlang sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos. Na ginawang banal tayo sa paningin ng Diyos through the death and sacrifice of our Lord Jesus. Wala nang dungis, wala nang paratang. Ang lahat ay nagtitiwala sa Kanya. Yan ay makikita natin sa Colosas 1:22. Ang ating pong pagkakasundo ay nakabatay sa kaligtasang ibinigay ni Jesus at ito ay tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya. John 3:16 at Efeso 2:8-9. May tinatawag tayong spiritual ambassador, mga kapatid. Ito po it refers to the role and responsibility of believers in Christ to represent the kingdom of God on earth. Bilang ambassador, isang opisyal na representative ng isang hari. At ang ating hari ay si Hesus Kristo. The term used in the Bible is to refer to the messenger sent by sovereign, sovereign to transact affairs of great moment. Ito pag sinabi po lang great moment, ito po yung dinidescribe yung times na napaka-importante na nangyari. Kaya yun nung maglahad si Peter sa Acts 2 nang itinuro ng ating Panginoon na tinanong ng mga tao, ano po ang gagawin namin? Ang sagot ni Peter, repent and be baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So yun yung great moment na pinahawatig ni Peter. Ito ang iyong gawin upang kayo makipag-reconcile sa ating Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Sa bagong tipan, ang mga ministro ng Ebanghelyo ay tinatawag na mga ambasador dahil ipinapahayag nila ang kalooban ni Jesucristo sa mga tao at inimumungkahi nila ang mga tuntunin ng kanilang pagkakasundo sa Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ito'y gumagamit ng salitang ambasador upang tukuyin ang isang tao na kumikilos sa ngalan ng Diyos bilang isang kinatawan sa ibang bansa o sa ibang tao, mga kapatid. But we have to remember, to be an ambassador of Christ, it implies responsibility. We have the responsibility to share the gospel and to live a life that reflects the love and truth of God. We believers are ambassadors for Christ. And this is a great opportunity, kapatid. Ito'y malaking biyaya, an open opportunity for all believers. We have the opportunity to make a difference in the life of others by sharing the gospel, by sharing about the kingdom of God. We are essentially the representatives of our Lord Jesus Christ. Mga kapatandaan po natin, ito po ay isang napakalaking pribilehiyo. Imagine, ambassador ka for Christ, representative ka ng ating Panginoong Jesucristo. You know, the concept of kingdom ambassador is deeply rooted in the New Testament, where believers are called to represent the kingdom of God on earth.
This is both a privilege and a responsibility. So, we Christians are tasked. Tayo ay inuutusan. Na ipahayag natin yung mga values and principles ng kaharian ng ating Panginoon. At ito ay ibahagi natin na this is how we live. Kaya ito nga yung pinag-aaral natin. Living in the kingdom of God. Kaya nga si Apostle Paul, ine-emphasize niya sa kanyang mga mananampalataya, ng kanyang mga tinuturuan, ini-urge niya, kumbaga hinihikayat niya yung mga believer na mamuhay sila in a manner that is worthy of their calling. Now that we are ambassadors of our kingdom government, we represent our government's mind. Pinapahayag natin, ano ba itong kaharian na ito na ating kinalalagyan, na ating pinamumuhay natin. So, ipinapahayag natin yung will and purpose ng kaharian, ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo sa maraming mga tao para maunawaan nila, malaman nila, ano ba yan? Ang alam natin, sige, basta magsisimba lang ako, meron bang ganyan? Alam nyo, napakahalaga po talaga ng ating, tayong mga believers ngayon, na masabihan mo lang ang isang tao tungkol sa Diyos, masabihan mo lang sila tungkol sa gospel, sabihan mo sila tungkol sa kaharian. Malaking bagay eh. We may not be able to tell them everything all at once, but say, isang maliit na pahayag, o ganito, kaigsi, o kaliit man, sa sandaling panahon, malaking bagay na po, na ito ay ating ipinahahayag para sa kanila. At kung ano ang nais ng Diyos na sabihin natin, yun ang ating sasabihin, pagkat yun ang gawain ng isang ambassador. Not our own opinion, you see, hindi po pwedeng pansarili nating kaalaman, kaya mahalaga, ang mga mananampalataya, kung mapapansin ninyo, ay laging inilalagay ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Because that is how we get to know this kingdom na ating kinagagalawan. Para kapag tayo po ay nag-evangelize, tayo po ay nakipag-usap sa maraming tao, tama ang ating sinasabi. At kung ano ang alam ng Diyos, at kung ano ang kanyang pinasasabi, yun ang ating sasabihin. At yung constitution na ating isinishare, yan po yung salita ng Diyos. Yan po yung Biblia. Yan po ang ating sinusundan. Marami kasi, katulad ng nakaraan nating pag-aaral, nakita ni Hesukristo na napakakawawa ng mga tao. People are in great need. Ano ang maitutulong natin? Yes, we may be able to give them something to alleviate their physical need. But the greatest need of man ay ang kaligtasan. Kaya ibinigay ng Diyos ang Panginoong Hesukristo sapagkat sa pamamagitan niya, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Isang bagong buhay na nakaugnay sa ating Diyos Ama, na kung saan maiaayos ang ating buhay. At tayo ngayon na nandirito na, magpagamit tayo. We allow ourselves, mag-respond tayo sa panawagan ng Diyos, be an ambassador for the kingdom of God. Mahalaga ito, mga kapatid. Kaya dito sa John 20:21-22, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. Okay, that is a sending out blessing, mga Oo, kapatid. sending Sending out siya. Sige, humayo na kayo. The Yung sinasabi. impartation of the Holy Spirit. Oo, binibless ka na. Binibless Oo. ka niya. Oo. Kaya nga, ang mga Kristiyano ay mga embahador ng Diyos. Dahil sila ay sinang-ayunan ng Diyos. Yes. Ibig sabihin, pinili ka. Nagtiwala sa iyo. Approve ka. and entrusted. Oo, upang ipagkatiwala ang Ebanghelyo. Pinakatiwala ang gospel. Saan natin makikita yan? Sa unang Tesalonica 2:4. Oo. Kaya sa pagdaan ng mga panahon, mga kapatid, kinakatawan natin ng isa pang kaharian. At makikita natin yan sa 1:1836. Itong kaharian na ito, itong ating pinag-aaralan, the kingdom of God. At ang responsibility nating ipinakikita ay isang opisyal na posisyon. Posisyon ng langit. Ibig sabihin, dahil nga sinang-ayunan tayo, sapagkat ang Diyos ay wala dito sa lupa, nandoon sa pinakamataas na langit. Official position of heaven. Tayo ay nasa mundong ito, ngunit sinasabihin na hindi dapat tayo dito. Nandun tayo sa kaharian ng Diyos na kumikilos
para sa atin. Nandirito tayo. We are Oo, pilgrims. pero hindi tayo We are dapat, citizens of Oo. heaven. So, ipamumuhay natin ang pamamaraan ng kaharian ng ating Panginoon. Maaaring sabihin nyo, ang mahirap, ay totoo naman talaga kasi nandirito tayo at ang nagaganap dito ay pamamaraan ng mundo. Pero doable naman yan, kapatid, kasi nasa atin ang banal na espiritu. Sasamahan niya tayo at kung mayroong mga mahihirap na situations, we can always overcome because we have the Holy Spirit. Manampalataya lang. Kaya nga faith is the currency of heaven. Kaya nga naisulat yun sa John 17:16 na we are not of this world. No, Mga kapatid, ang mga ambasador ng Diyos ay dapat maging matalino. Amen. Gaya ng mga ahas at kasing inosente na mga kalapati sa Matthew 10:16. Ba't kaya sinabi na maging matalino gaya ng mga ahas? Alam niyo, si San Pablo ay sa kanyang pagtuturo, may mga pilosopong tao, kailangan maingat siya. Iniiwasan niya yung mga snares na yung mga pag kinanti ka, gaganti ka ng hindi tama, hindi. Maingat po siya dyan. Kaya sinabing, wise as a servant. Lalayo siya at kung may legal na salita na dapat niya ibigay, ibinibigay niya. Makikita po natin yung sa Acts, mga kapatid, kung babasahin niyo yung mga talata sa Acts, kung di ako nagkakamali, 16:17 o 17:16. And harmless as a dove, ibig sabihin, serving the Lord blamelessly. Yan po, kaya niya binanggit yan. At dahil binigyan ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu, dapat ang mensahe natin ay iyong kapangyarihan ng Diyos. Kung saan man tayo mapunta, yun pa rin ang ipapaliwanag natin sa kanila. Kaya yan na isulat sa Gawa 1:8. Nakikiusap ang Diyos sa mga lalaki at babae sa lahat ng dako na makipagsundo tayo sa Diyos. Nung tayo ay naging Kristiyano, we take on the responsibility of sharing the good news with others. And this should be our primary focus sa buhay natin. And we should be joyful. Totoo naman talaga, no? Kapag na-share mo yung salita ng Diyos, there is an inner joy that comes out of our sharing. Di ba? Nakakapagbigay ka ng kasiyahan sa kanila kasi minsan di natin namamalayan Kausap mo, kala mo lang nakatingin sa iyo, nakangiti sa iyo, yung pala may malaking problema. Yung sabihin mo lang na, alam mo, mahal ka ng Diyos. Napakalaking bagay na po yun, mga kapatid. Malaki ng solusyon yun na hindi natin namamalayan. Meron pala silang bigat na daladala sa kanilang buhay. You see, kaya inaako na natin yung responsibility. We have to really share the word of God. So our role is to help others to find their way to Jesus. Kaya nga ambassador di ba? We cannot lead people to make the right choices. Mahirap kasi minsan sabi mo, dito gawin mo, magagalit But we can lead them. We can guide them para matulungan natin sila, ma-pinpoint natin sa kanila ang tamang daan para makabalik sa ating Panginoon. At si-share natin sa kanila na ang puso natin ay kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. At sa pamamagitan ng ating pag-share, kadalasan, madalas sa sharing, sa mga nangyayaring mga situation sa buhay na, alam mo, napakagandang paraan yan para sila po ay maingganyo, para sila ay mabuksan ng kaisipan nila tungkol sa ating Panginoon. And furthermore, being an ambassador requires humility and selflessness. You see, dahil kasi hindi nga yung sarili mong opinion ang maibabahagi mo, kundi kung ano ang nais ng Diyos. So, kung paanong inuuna ng mga makalupang ambasador ang interes ng kanilang sariling bansa kaysa sa kanilang personal agenda, ang mga Kristiyano naman, inuuna natin ang kaharian ng Diyos kaysa sa ating mga personal ambitions and desires. Kaya itong mga passages na binabasa natin, pinag-aaralan natin, ang lahat ng ito ay nagsasaad ng Ministry of Reconciliation. The ambassadors of Christ, they serve as the intermediaries between God and humanity.
So, pag-aralan natin, ano pa yung mga ibang meanings at characteristics ng being an ambassador of Christ. Unang-una, Representation of Christ or Amen. representative for Christ. So as ambassadors, believers are called to embody the teachings and character of Jesus Christ. This involves living a life that reflects His love, grace, and truth. In Ephesians 6:20, Paul refers to himself as ambassadors in chains. Oo. Indicating that even in imprisonment, maski na siya ay nakakulong, Oo. nandun pa rin yung pagnanasa niya, no? he continues to represent Christ and His message, mga kapatid. Pangalawa, ano pa ba ang sinasabi tungkol sa being an ambassador? You are, may dadadala kang mensahe ng reconciliation. The core message that believers are tasked with conveying one of reconciliation, mga kapatid. It involves the sharing the gospel, the good news of Jesus Christ's death and resurrection na nagpro-provide ng means for humanity to be reconciled with God. Ito pong role ng isang ambassador is to communicate this message clearly and compellingly. So, mga kapatid. Kaya sa sulat ni Paul sa Corinto, the Apostle Paul discusses the ministry of reconciliation. And he uses the term ambassadors for Christ. All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them. And He has committed to us a message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Sa binasa natin sa 2 Corinthians 5 at 18 to 20, emphasizedly added, mga kapatid. Now, let us understand that as an ambassador for Christ, we operate, you see, we perform our work with the authority from God. See, mahalaga po yan. Dala-dala po natin yung authority na yan. Tulad ng isang ambassador ng isang bansa. Siya ay nandoon, pinadala sa isang bansa ng kanyang sariling bansa. See, may authority siya. Hindi siya basta pupunta doon and then represent like our country, the Philippines. Meron siyang authority. Ganon din po tayo, mga kapatid. That's why this is a very significant responsibility that we have to accurately convey the message of the gospel. At ano sabi ng gospel sa atin? Matthew 28:19 to 20. Sabi niya, make them my disciples. Diba? Baptize them. Say, teach them. Turuan niyo sila, sabi ng ating Panginoon. Make disciples of all nations. So dito makikita natin na we are holding a very significant authority from God. Sa ika-4, ambassadors also must understand and engage with the culture they are placed in. Kung ikaw ay pinadala sa isang lugar, magiging maingat tayo, ha? Kasi ang bawat bansa, bawat tao nakausap natin, hindi ho yung pare-pareho. Mag-iingat po tayo. Ang bansang ito, ganito ang nais. Okay sa kanilang ganito, pero pagdating mo din sa ganitong bansa nito, ay hindi naman pala okay sa ganito. So we have to be careful. See, iba-iba kasi ang mga ugali din ng mga tao. Iba-iba yung kanilang mga pananampalataya. Mas huwag na tayong lumayo. Dito lang sa atin, iba-iba mga lingwahe. Sa bansa nga lang natin, iba-iba ang mga lingwahe natin dito, mga kapatid. That's why, kaya nga, sabi, we are citizens of the kingdom of God. Pero nandirito tayo sa mundong ito. That's why we have to be careful, di ba? Sabi nga sa atin. Pero mahalaga pa rin, we are being given the opportunity, we are given the task na talaga ipahayag natin ang gospel at ang kaharian ng ating Panginoon. At turuan natin ang mga tao na the right way to live is living in the kingdom of God. Kasi akala natin tama na yung pamamaraan natin, tama naman lahat. Ganun naman tayo lahat talaga noon. Akala natin we're living the right way. Pero when the Lord brought us into the renewal, nakita natin, ay, mali pala. Kaya kapag marami kang mga nakausap ng mga tao, you know, maraming mga nagsasabi,
sawa na ako sa ganitong klase ng buhay eh. Wala bang iba? Is there no other way of living? Ganito na lang ba talaga? Pumunta ka doon sa lugar na yun. Pumunta ka sa lugar na yun. Pumunta ka sa bansang ganito. Ang gulo-gulo ng mundo. Wala na bang ibang paraan upang mabuhay sa mundong ito? Meron. Living under the kingdom of God. Uri ng buhay, a lifestyle under the authority of the kingdom of God. That's why living in the kingdom of God is a new way of life. Yun yung ating pinag-aaralan. And then, as ambassadors, mga kapatid, we are representatives of the Prince of Peace, ang ating Panginoon. We are called to be peacemakers in Matthew 5 verse 9. We are to promote peace and reconciliation, not only between God and humanity, but among individuals and communities. You know, as citizens, we have this responsibility. Nakita mo yung mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, na meron silang mga broken relationships, then let's help them. You see, bring them into a new relationship, not only among themselves, but a new relationship with God. So, ano pa yung mga characteristics ng ambassadors of Christ? Marami tayong babanggitin dito. tingnan mo. Sapagkat sinabi natin kanina sa 1 Thessalonica, ano ba yan, 2:4, na approve tayo ng ating Panginoon and entrusted with the gospel. Sinang-ayunan tayo. Kung sinang-ayunan tayo, may kapangyarihan tayo. May At ang authority. kapangyarihan niyan ay isang espiritu ng Diyos na binigay sa atin. Tapos siyang gumagabay sa atin sa pagganap natin ng ating gawain. Kaya nga, pagka ambassador ka ng Diyos, you are appointed by the king, Not voted into the position. Okay. You are appointed to represent the state or kingdom. Of the kingdom of God. And of course, once na ambassador ka ni Kristo, you are committed only to the interest of Christ. Yes. Yun ang importante. Wala kang interest na pang sarili. And of course, you embodies the nation, state, or kingdom of God. Kinakatawan mo ang kanyang kaharian, mga kapatid. Amen. That's why it's a very, very big holy position, mga kapatid. And of course, you are totally covered by the state. Wow, Kino-covered protected ka Oo. ng kaharian ng Diyos, protected ka ng King Oo. as you perform your duty. And of See? course, you are the responsibility of the state. Yes. Dahil aalagaan ka niya at He will titignan provide for you. Yes, of course. Of Ang course. unang-una, yung karunungan mula sa kanya ay maibibigay sa iyo. Amen. And of course, you are totally protected by His government. Glory to God. Hallelujah. Kaya wala kang takot. Government of heaven. Oo, mga wala kapatid. kang takot. Diba? Oo. Gampanan mo yan. Iyan lang kasi yung iba, ay naku, baka ano mangyari sa akin. O, punta ka doon. May assignment ka sa ganito. Ay naku, baka ano mangyari sa akin. Remember, as an ambassador of Christ, you are protected by the government of God. You are a responsibility of the state. Responsible ang Diyos sa iyo, kapatid. Okay. And of course, you can be recalled by the king or the president or kung siyempre, kung kailangan palitan ka, Daling ka sa ibang lugar. Daling ka sa ibang lugar. Assignment. Iba po. naman assignment Oo, mo. oo. Tsaka kapag pinadala ka sa isang lugar, you cannot be a citizen of that state na pinaglagayan sa iyo. Oo. Dito ka pa rin Dito sa ka pa kaharian rin ng ng ating Diyos, Panginoon. oo. Hindi ka magbabago. Pag-aari ka niya. Oo, hindi ka magbabago ha, kapatid. And Okay. of course, being an ambassador, you have access all doon sa wealth ng ating Panginoon. Pag Panginoon. binigyan ng assignment, all provided. Amen. And then, And kapag ka-ambassador ka, you don't speak your own opinion. hindi mo magmamalaki yung position mo. Sapagkat officially na pinadala ka ng Diyos upang pagharian ka ng kanyang Espiritu. And your goal is to influence that territory of the kingdom. You have to win that place. Oo. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, you have to win that place for God. For God, Kailangan mag-evangelize. Kaya ambassador nga eh. Kailangan
ma-embrace mo yung mga tao at mahikayat na sila ay makabalik sa ating Panginoon. Kaya lahat ng mga guidelines na ito, mga kapatid, mahalaga ito. I-apply natin ito sa ating buhay at sa pagganap natin ng ating gawain bilang ambassador of Christ. Remember, we are representing heaven on earth. See, do not be anxious for our lives, but rather let us focus on the kingdom of God. Kaya sabi nga lang, do not worry. Kung anong kakainin mo, kung ano ang isusuot mo. You see, basta gawin mo yung pinagagawa na ating Panginoon and everything else, all these things shall be added unto you. Kaya yung role natin as ambassadors are, mahalaga po yan sa pang-araw-araw nating buhay. And it requires what? Commitment, kapatid. Not only in performing our duty, but in our personal lives. There must be what? Righteous living, holiness living. Bakit? Kasi yung ating buhay will be the testimony of the transformative power of the gospel na kung saan yan yung ating ibinabahagi sa maraming tao. Si mga kapatid, 1 Peter 3:15, but in your heart, sanctify Christ as Lord. Always be prepared to give a defense to everyone who asks you the reason for the hope that is in you. At hindi lang yan, mga kapatid, not only living a new way of living, kailangan po ang committed na tayo sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Kasi yan po yung ating ibinabahagi. Yan ngayon yung ipapaalam natin sa maraming mga tao. At sa ating role as the ambassador, we are to engage in prayer and intercession. Let's pray for all these people na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang ating abutin at maibalik natin, maiguide natin sila sa kanilang pagbabalik sa ating Panginoon. Pray always for empowerment na magampanan natin yung ating responsibility. Kaya in summary, kaya ang role po ng mga believers, mga kapatid, ina-encourage tayo na pag-igihan natin ang pagiging ambassador natin. Ito po ay isang high calling that encompasses yung representation, communication, and engagement. Ito po yung role that requires dedication, wisdom, frequent prayers, of course, binanggit nga, and reliance on the Holy Spirit to effectively fulfill the mission of making Christ known to the world, mga kapatid. And of course, when we become Christians, we take on the responsibility of sharing the good news with others. Ito po ang ating primary focus at ito po ay isang personal joy sa atin sapagkat nagagampanan natin ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. As followers of Christ, we ought to be consumed with the zeal of thinking up new ways to share the gospel. Hindi lang po tayo dapat maging passive pag nag-declare tayo ng salita na yun. Maging aktibo tayo, masaya, para tayong kumakanta sa harapan ng ating pinapastoral. Kinakantahan natin sila ng mga magagandang balita mula sa Diyos, mga kapatid. Our role is to help others and find their way to Christ. We cannot lead people to make the right choice, kundi dapat lang natin ipalaganap ito sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu na may direction sa atin upang bigyan ng kalwalhatian ng ating Panginoon. tukulin natin, tulungan sila, mga kapatid. Mahanap nila ang daan patungo sa ating Panginoong Hesukristo na pag-pray natin na maakay natin sila sa tamang pagpili. See, every day of our lives, we make choices. Gagawin ko ba ito o hindi ko gagawin? Ito ba ay makapagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos o ito ba ay kagustuhan ko lamang? That's why, we have to pray for a lot of people. So, glory to God. So, yun ang una. Ang una natin. We participate in the work of the kingdom of God because we are the children of God. Yung pangalawa, we are the ambassadors of Christ. At ikatlo, we participate in God's kingdom work because we are the salt and light. Yung Matthew 5:13-15, basahin natin. You are like salt for the whole human race, but if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again.
it has become worthless. So it is thrown out and people trample on it. You are the light of the world, the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Amen. Purihin natin Panginoon. So ano ibig sabihin ni Lord Jesus nang sinabi niyang salt and light sa Bible? You know, sa sermon the Sermon on the Mount, ginamit ni Jesus ang metaphor na asin at ilaw. Kasi liwanag ng mundo upang ilarawan ang papel at epekto ng kanyang mga tagasunod na binibigyang diin ang kanilang impluwensya sa mundo upang mapanatili ang mabuti at ipaliwanag ang kadiliman. You know, the praise, asin at liwanag ay nagmula yan doon sa Sermon sa Bundok at patatagpuan natin niya sa Ebanghelyo ni Mateo. So, mahalaga po ito, magandang pag-aaral. So, well, anyway, napag-aralan naman natin na ito so many times in the past. So, mabuting ating alamin uli. Now, in relation to the kingdom of God, in relation to our active participation in the kingdom of God. Kaya yung salt ay may dalawang purposes sa Middle East during the 1st century. Now, because of lack of refrigeration, wala naman pa refrigerator doon. See, ngayon lang maraming refrigerator. May mga freezer pa. Salt was used to preserve food, especially meat. Kasi alam mo, ang meat madaling ma-spoil. Lalo na sa desert environment, kasi napakainit naman That's why believers in Christ are preservatives to the world, preserving it from the evil inherent in the society of ungodly men whose unredeemed natures are corrupted by sin. Sige, basahin natin dito nga ngayon mga kapatid, itong Psalm 14 verses 2 to 3. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinignan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isiman. Wala. Naku, Romans 8 verse 28, tingnan mo. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Naku, this is a very important Bible verse that we have to remember na ang nabubuhay sa laman, hindi kalulugdan ng ating Panginoon. So as preservatives in ancient times, yung salt ginagamit primarily as preservative to prevent decay. So similarly, Christians are called to prevent moral decay and preserve goodness in society. Because of its preservative preservative powers, mga kapatid, it is its necessity for life and its ability to give flavor. Salt, mga kapatid, had religious and sacrificial significance. Leviticus 2. Basahin natin yung Levitico 2:13. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag niyong kalilimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. What does it mean, mga kapatid? Salt is a sign of covenant with Yahweh. Magtaka ka nga naman, Sinong bahay ang walang asin? Kaninong bahay ang walang asin? Lahat yata tayo, mga kapatid. May asin. At kapag wala ng asin, ay bibili at bibili talaga. Ay baka sabihin nila, may patis ako. Hindi, iba pa rin yung lasa ng asin talaga Para bang, ang laki ng kawalan, pag wala kang asin, parang maaaring sabihin, hindi ako nag-aasin, patis na lang But anyway, yung alat pa rin, Alam mo ba yung patis pag natuyo, asin yung lumalabas, namumuti. Oo nga, gano'n.
Noon pala, ancient times, remember, totoo, noon sa kanila, yung asin, pambayad pa rin yun. Ginagamit pa rin nila yun. Pambayad nila. Kaya, alam niyo, may kasabihan pa, to eat salt with someone means to be bonded together in loyalty. Wow. Kaya as the salt of the earth, yung mga Kristiyano are preservers of God's covenant and they give true flavor to the world. Oo nga naman, di ba? Kaya yung asin ginagamit upang mapanatili ang pagkain at magdagdag ng lasa. Kaya minumungkahi ng metaphor na ito, ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng positibo, pag-iingat at pampalasa na impluwensya sa mundo na pumipigil sa kapagkabulok at pagdaragdag ng kabutihan. So tulad ng asin, tayo ay dapat na maging positive influence na gumagawa ng pagbabago sa mundo. See, pinapaganda ng asin ang lasa ng pagkain, ang mga Kristiyano ay nilalayong maimpluwensyahan at pahusayin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanila. Oo nga, bakit nga ba kapag nilagyan ng maski konting asin yung niluluto mo, nagiging masarap? Kaya misa pag meron kang kinakain, alam mo agad, pag kulang ng asin, ay, ang tabang. Sabi mo, ay, kulang ng asin. Di ba? At kapag naparami naman, talaga naman napapaalat. Nalalasahan naman natin. Pero napansin nyo ba yun? Maski konti lang talaga, maski yung patis, pag nilagay mo, hindi ka naman naglalagay talaga ng isang tablespoon, o kaya isang sandok na, talagang maliit lang. But then, ang kanyang flavor, napaka malasa na. So, sabi nga nila, pag nagkape ka, lagyan mo ng 2 o 3 butil ng asin, sasarap daw. Ayun nga, sabing ganyan daw. At saka yung mga chocolates daw. Di ba, meron kang chocolate drink. Ang alam ko, nilalagyan nila din yun ng a pinch of salt. Pinch lang. Kasi gano'n lang, konting kurot lang. So, sumasarap na. Nag-iiba na yung flavor. Bakit kaya? Nilikha ng Diyos na gano'n. Napakagandang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga followers, you are the salt of the earth and the light of the world. Ano ibig sabihin nito? That Christians should help the world na maging better place. No? Katulad ng salt, that's flavored for the food and it keeps from spoiling. No? Kaya nga Christian should bring goodness and help stop bad things from happening, mga kapatid. They are meant to be positive influencer, of course, improving their communities and showing others kindness and love. So that is being the salt. Now, talakay natin, believers naman are the light of the world. Kaya nga, Jesus says, sinabi niya sa mga Kristiyano that you are the light of the world. Ang ilaw helps people to see in the dark, mga kapatid. In the same way, Christians should show others how to live good and honest lives. Kasi pag honest ka pala, makikita sa iyo ang liwanag. Kung sa kaibuturan ng iyong puso, nandun na yung kabutihan dahil kay Kristo, nag-exude yan sa labas, mga kapatid. So we act in ways that make the world brighter. Like being kind, maging katotohanan ang lahat ng sinasabi natin, at maging fair tayo sa ating pakikipagsalamuha sa kapwa natin. And by doing good deeds, mga kapatid, and living rightly, natutulungan natin ang iba na makita ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na nagmumula sa atin. Just as a city on a hill cannot be hidden, Christians should let their good actions be seen by everyone, mga kapatid. God is the true and uncreated light. At sa Old Testament, light symbolizes God. Makikita natin sa Isaiah 60 verses 1 up to 3. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh, mababalot ang kadiliman ng buong daigdig. Ngunit, ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag
ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. And also, light is a divine law. In Psalm 119:105, Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. kaya yung light, kailangan natin yan for clear vision and life itself. Maraming mga tao depressed, maraming tao problematic kasi wala silang clear vision eh. If only they knew that Jesus is the answer to everything na pangangailangan natin, ano man ang katanungan natin, pangangailangan natin, kailangan natin ang Panginoong Hesus Kristo. Maraming mga tao nangangailangan ng liwanag na buhay. Kaya magulo ang mundo eh. That's why we believers, we have to be ambassadors. See, we have to be the salt and light, makita sa atin. See, ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos at ang ilaw, nagpo-provide siya ng liwanag at guidance sa kadiliman. Christians are called to illuminate the truth. See, bigyan natin ang katotohanan. Bahagi natin ang katotohanan sa maraming tao. At yung light, nagbibigay ho ng spiritual guidance siya sa buhay natin. Kaya mahalaga po ang pagiging malapit sa ating Panginoon at pag-aaral ng salita ng Diyos, naliliwanagan tayo. Nakakita na ba kayo, nakausap na kayo ng mga taong ayaw makaintindi? Maski na anong explanation ang gawin mo, hindi nakakaintindi. Naku, napakahirap. Oh, there are so many people, kaya kailangan nila talaga, ang preaching of the gospel at ang preaching of the kingdom of God. Kaya sabi ni Lord Jesus, you are the light of the world. You see? The light is used to illuminate darkness and guide so many people. Meron ko nakita dito yung mga quotes from well-known Christians and commentaries. Itong si John Stott, he is a Christian leader and theological. So, ang sabi niya, ang mundo, parang nabubulok na karne, ngunit dapat kang maging asin ng mundo. Ang mundo ay tulad ng isang madilim na gabi, ngunit ikaw ay dapat maging liwanag ng mundo. Sa makatwid, mayroon kang isang kailangan na mission. Ito ay upang pigilan ang paglaganap ng kasamaan at liwanagin ang kadiliman. So, yan po ang ating gawain, ating responsibility as the believers. We are the salt and light of the world. So, Matthew Henry, Si commentary. Matthew Henry, ang nabanggit niya rito, ang mga Kristiyano At lalo na, ang mga ministro ay ang asin ng lupa o ng mundo. Ang mahihina at mahihirap na bagay ng mundo at hindi maraming makapangyarihan o marangal ang pinaparangalan. kay William Barclay sa Bible Commentary. Kaya ang asin ay konektado sa kadalisayan, sa pangangalaga at sa lasa. Ang Kristiyano ay dapat na halimbawa ng kadalisayan. Siya ay dapat magkaroon ng isang nagpapadalisay na epekto sa buhay at dapat siyang magbigay ng lasa sa buhay. Yung Mark 9:50, maganda ito. Oo, Mabuti mabuti ang ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamumuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Sa Colossians 4 verse 8. Sa Colosas 4:6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Okay, so Matthew 5:6, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So here we see, pag inayos natin yung buhay natin, makikita sa atin ang liwanag, naluluwalhati ang ating Panginoon. That's why the role of Christians as salt and light in the world, can be hindered or prevented by choosing to compromise. Don't compromise, my dear people of God. Don't settle for something that is convenient, but rather, doon lang po tayo sa katotohanan na hatid ng banal na salita ng ating Panginoon. And we should live a spirit kind of lifestyle. You see, sumunod lang tayo sa pamamaraan ng banal na espiritu at huwag nating hayaan na ating sarili
ay madala o mahikayat sa mga pamamaraan ng mundo. So that's why the metaphors of the salt and light, we Christians are called to actively influence the world positively. We are to preserve the goodness and enhance the quality of light around us. As a light, we are to provide light, we are to provide guidance, at maging visible tayo na examples of righteousness. Ang ating pagkilos, ang presensya ng Panginoon ay kailangan natin sa buhay natin araw-araw. And Christians are called to live out their faith. Dapat tinatawag ang mga Kristiyano na isabuhay ang kanilang pananampalataya sa paraang gumagawa ng pagkakaiba, na nagpapakita sa mundo ng kapangyarihang pagbabago na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya habang higit na inaalay natin ang ating sarili sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo at ipinamumuhay ang gawa ni Hesukristo, mas mabisa tayo kapag templado na, templado na ang ginagalawan natin ng salita ng Diyos. At ito'y naliliwanagan ang bawat isa na marinig ang mga salitang nanggagaling sa atin sa pamamagitan ng mga banal na salita ng Diyos. Kaya itong Matthew 5:13-20, ay napakagandang ito. Again, basahin nyo at pag-aralan nyo mga kapatid, you on your own. Ito naman ay pinag-aralan natin maraming beses, pero napakaganda na ito ay ating mapag-aralan muli at sa ating personal na pag-aaral. Mahalaga po at sinasabi na ang mga Kristiyano ay mabuti na maging salt and light of the world. You know, by doing this, at pag tayo ay namuhay sa paraan na tayo ay tulad ng asin at ilaw, tayo po ay nakakapag-participate sa mission ng kaharian ng ating Panginoon. Mahalaga ito mga kapatid, magkaisa tayo, manalangin tayo, hingin natin ang guidance ng Banal na Espiritu. Ito po ay ating magampanan ng maayos at mabigyan natin ang kaluwalhatian ng puso ng ating Panginoon. At maraming mga tao ang mahikayat natin sa pamamagitan ng isang maayos na uri ng buhay. Tayo ay nagbibigay ng flavor at tayo ay nagbibigay, nakakatulong tayo na mabigyan ng liwanag ang buhay ng maraming mga tao. Kaya we have to remember, we have this responsibility, pray always to God and seek the guidance of the Holy Spirit. So by this way, patutupad po ang plano ng Diyos para po sa sanlibutan na maibalik ang lahat at maraming mga tao sa buong mundo sa kanyang harapan, sa kanyang kaharian. Maraming salamat sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga mga kapatid. At batiin natin ang mga may birthday. Happy birthday! Sister Angie Pagaw, Sister Rich, Rubio. Si Rich Rubio, Sister Milet Cruz, Maring Milet, happy birthday! Brother Dave Bartolome, si Dave, birthday. Lori Caragia, Sister Vicky Alangilan, Brother Randy Amistoso, and Brother Ayan Junio. Sa inyong lahat, happy birthday! Enjoy your birthday! Announcements mga kapatid, we encourage all of us to be a part of our church building, new worship center. Saan po yan? Sa Pulilan, Bulacan. Sa ating Bulacan property. Sa ating Bulacan property. Invited po. Invited po ang lahat na dalawin ang ating YouTube channel na Compi Media. May mga bagong playlist po tayo doon, mostly mga songs
mula pa noong panahon ng ating mamiligaya hanggang sa mga GMJ new songs natin, mga Puri na kapatid. Panginoon. At ang ating repeat new song of the week, One Empty Tomb, composed by Brother Darwin Dato. So, thank you, Lord. Glory to God. God bless everyone. Day that I pass, wandering nowhere, running here and there. I am weary and weak, with anything. Everything is bleak, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. That one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen.
by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen, He is risen.